Second Peter chapter 1 from verse 5 and 6. The Bible says, "And beside this, giving all diligence, and add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness." Today, we will talk about the Bible's instruction to add to diligence temperance, to add to knowledge temperance, and to give diligence to add this to ourselves. Control one's desire and impulses, particularly in relation to physical appetites and passions. Tayo po dapat bilang mga mananampalataya ay mayroong virtue ng pagtitimpi. At ito ay bigyan natin ng diligence. Ibig sabihin, talagang seryosohin natin, i-adjust natin ang ating sarili, pansinin natin ang ating sarili. Kung tayo ay madaling magalit, ay baguhin natin ang ating sarili. At meron tayong faith na binigay sa atin ng Panginoon, at yung faith na yan ay dagdagan natin ng virtue. Mga virtuous words, virtuous thoughts, virtuous plans, and yung ating virtue ay dapat ayon sa katotohanan, knowledge. Subalit, lahat pong yan, sikapin natin na dagdagan ng pagiging mahinahon. Alam niyo po, nung 1920 to 1933 sa Amerika, meron silang tinatawag na temperance movement. And ang ibig sabihin nun, if you'll go back to in history, sa kanilang history, no, sumobrang tindi ang revival, ang preaching, ang talagang kumalat ang salita ng Diyos, na nagsarado yung mga beer house, yung mga bar, yung mga places ng inuman ay nagsara. Dahil wala nang umiinom. Na-revive yung mga tao. At sila lahat ay nagde-declare na tagasunod ng Panginoon. Sana mangyari yan sa Pilipinas, ano? Hindi natin alam kung sino ang gagamitin ng Panginoon bago siya dumating. Alam natin na ang sabi ng Panginoon that iniquity shall abound and the love of many shall wax cold, and there will be sinners who will wax worse and worse, deceiving and being deceived. So not very good prospect para sa mundo na hindi tayo paganda kundi pasama. Subalit, hindi naman mapipigilan ang Panginoon kung sakaling kumilos siya sa Pilipinas. Particularly, dito sa Imos. Let it begin na tayong lahat ay nagiging serious sa ating Christian life. At makikita natin yan dito sa mga virtues na sinabi ni Peter. Meron tayong temperance and patience and godliness. So yung temperance movement was a movement when even the Congress, even the lawmakers made it a law, bawal ang alak. Isipin niyo yun. No? Binawal nila yung alak. Bawal magbenta, bawal gumawa, bawal uminom. Parang, kumbaga sa atin dito, drug war. Pero during the temperance movement, 1920 to 1933, alcohol war.
War against alcohol. War against intoxication. Bawal ang lasing. No? So imagine that. Wala kang makikitang inuman, lasingan, o bukas, o bentahan. Ngayon, normal na sa atin, mga sari-sari store, no? Nagbebenta ng 4 kantos, lapad. Di ba? So, noon, dumating ang panahon na bawal yan. Pero, pag sinabing temperance, hindi lang tungkol sa pag-inom. Kundi, lahat ng klase ng pag-control sa buhay mo. Sa mga passions of the flesh. Sa mga pita ng laman. Sa mga gusto mong gawain bilang isang ordinaryong tao na wala kay Kristo. Ano ba ang ginagawa ng mga taong wala kay Kristo? Di patuloy sila sa kung ano yung gusto nilang para sumaya. No? Kaya nga yung iba ay ayaw nila daw sa langit kasi sa langit wala nang beer. Alam niyo ba yung kantang yon? No? Kaya ayaw nila na makinig sa mga umattend sa mga ganito. Baka pumunta ako sa langit. Sa langit wala nang beer. So, dito na lang ako. Sa impyerno maraming beer pero di may inom. Okay. Dahil puro aray doon. This concept of temperance extends to promoting a balanced and disciplined lifestyle. Pag sinabing you're a temperate person, may mga bagay na gusto mong gawain, pero pipigilan mo yung sarili mo. Kaya mong gawain, pwede mong gawin, you can afford to buy, but pass. Diba? So, meron sa atin, you have a lot of money, you can engage in a lot of luxurious things. Pero sabi mo, hindi yan para sa akin. Hindi yan, lalo na, pinakamagandang reason, kaya kong bilhin yan, pero hindi yan para sa isang Kristiyano. Kaya, pass. Hindi ako bibili niyan. Yun. Alam niyo yung iba, no? Pag dumada sa liquor store, di ba? Napapatingin. Pag dumadaan doon sa mga expensive dress shops, no? Ang tagal nila. Iniisip, ano kaya bibiling ko rito? Kaya ko naman, deserve ko naman. Or bags. Yung iba talagang bag, hindi sila, matagal silang tumitig sa bag. No? Ano ba? Hermes ba o Louis Vuitton? Ano kaya ang mabili rito? Kaya ko naman bumili eh. Ayun. So, kami, naghahanap din si Luz ng Hermes or Louis Vuitton sa Haraj. Kasi minsan may nadadali doon. Ano? Yung mga tinapon na ng prinsesa, tapos nilagay na sa basurahan. Tinatapon lang ang Louis Vuitton doon eh. 5 real. Totoo. Branded talaga, no? Pero, yun nga, tinapon ng prinsesa. Minsan, Amerikana. Magagandang Amerikana. No? So, pag uwi ko doon, balik ko, hahanap ulit ako. Okay. So, sino sa atin ang aamin? Huwag nyo na itaas ang inyong kamay na maiksi ang iyong pasensya. Sino sa atin ang aamin na you are easily triggered? No? You easily lose your temper. Or even, minsan, wala nawa tayong makita dito sa church, pero alam natin na may mga tao na nagte-temper tantrum, kagaya ng bata. Talagang hindi mo na mapigil yung kanyang galit. No? Maano na siya? Matanda na siya, 40, 50, 60. At lalo na yung mga senior, lalong babalik sa pagkabata yan eh. So,
Nagte-temper tantrum. Tuntanda kong ito, di mo na ako ginalang. Mga ganon. Gahanap lagi ng paggalang sa iyo, no? So, ang tawag natin diyan noong unang panahon, temper tantrum, maiksi ang pasensya. Ngayon ay toxic. Yan. Yung mga walang temperance. No? Naku, ayoko munang humarap kay boss, toxic yan. Or, mabilis mag-meltdown. Yan. Yan ang mga terms ngayon no? Meltdown. At, meron pang isa. Meron siyang anger management issue. Yun, mga ganon. Medyo, medyo kalmadong description. Okay? So, for believers who are spirit-led, having a meltdown should be a very rare experience. Yun ang dapat. Nakita natin, si Nehemiah, kababasa lang natin. Nagkaroon siya ng meltdown. Hinabol niya yung mga tao, no? Yung mga naka-align kay Tobias, ay sabi, bakit kayo may templo ng Diyos to? Ba't kayo may pwesto dito? Di naman kayo pare. No? Lumayas kayo dito. So, pag nagtinda pa kayo ng Sabat, makakatikim kayo sa akin. I will lay my hands on you. Ibig sabihin, pagsasasampalin ko kayo, pagsususuntukin ko kayo. O baka pagsasasaksakin ko kayo. Now, those were the Old Testament times na pwedeng gawin niya ng mga rulers. No? Ngayon, kahit presidente ka ng Pilipinas, hindi pwede yan. Pag ginawa mo yan, unconstitutional yan. Criminal ka rin. No? Kahit ikaw ay pastor, hindi dapat nananakit ang pastor. Kahit na sabihin natin, na you are God's instrument to give discipline to the church. You cannot touch people. You cannot hurt them. You cannot punch them. You cannot kick them. So, Old Testament, talagang iba sa New Testament. Sa ngayon, kailangan po, even pastors, even deacons, even all the people must have temperance. Kailangan natin ng pagtitimpi. Kahit galit na tayo. Kahit na ang sama-sama na ng loob natin. Kahit na aping-api na tayo. Kung ikaw ay led by the Spirit, you will produce temperance. Ang ating Panginoon ang best example. At the height of the pain na kanyang dinaranas, ang sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Which, ang hirap nun, no? Ginaya yan ni Stephen. Sabi niya, Father, my God, lay not this sin to their charge. Habang binabato siya, at malapit na siyang mamatay, ay nakuha niya pa rin mag-pray ng patawarin mo sila. Nahirap yun, ha? Na ikaw ay inaapi at talagang physically sinasaktan ka na. Pero because you want to imitate Christ, ay kaya mo pa rin magpigil. Hindi magmura, hindi gumante, kundi instead ay ipanalangin sila at sabihin, Ama, bigyan mo po sila ng repentance. Bigyan mo po sila ng salvation. Ang tendency natin, di ba, pag nakakakita tayo ng mga kriminal, sabi, Diyos nang bahala sa iyo. Sana bukas gamitin na ng Diyos yung kamay na bakal niya. O hindi kaya pagka na-aresto, tapos pinapatay ng pulis, buti nga sa iyo. Kahit Kristiyano.
ay maririnig natin yan. Ay, mabuti nga. Di ba? Ay, dapat iisip natin, sayang hindi na save. Yun dapat. Yung salvation ng tao. O sana na-save yun. Sana nagsisi sa kasalanan niya. Kahit nasa jail na yan at maraming ginawang kalokohan. Temperance. If you are diligent with your temperance, medyo iba na yung reaction mo sa mga ganyan. If you are led by the Spirit, iba kang magsalita, iba kang mag-react. Hindi yung ill will, hindi yung evil ng tao ang gusto mo mangyari, kundi sana maligtas. Kahit anong kasamaan pag ginawa niyan. Of course, yung justice, patakbuhin natin. Hindi natin sinasabi na huwag ka na magdemanda kung ikaw ay binudol, no? Or ginawaan ng immorality, ay patawarin mo na lang. Hindi yun ang sinasabi natin. Sinasabi natin, sa puso mo, merong pag-asa na sana kumilos ang Panginoon para itong tao na to ay baguhin niya at maligtas. Pero, syempre, the wheels of justice will take its course. That is how we should react. We don't do it with malice. When we complain against a criminal, we do it with regret. But it has to happen. It has to, the complaint, the criminal offense must be punished by the law. Nevertheless, it should not affect us spiritually, personally. Yun ang balance. No? Yun ang balance na Kristiyano. Hindi ka galit na galit. Hindi ka nang gagalaiti. Hindi ka gustong pumukpok na rin ang ulo niya o unahan na yung batas at ibigilante mo na siya. No? Total, criminal naman yan. Deserve niyang mamatay. Ang tagal ng justice. Maghanap ka na ng sumpak o panaksak at unahan mo na yung pulis. So, that is difficult. And those are things which happen even among the best of Christians. Moses was the meekest man on earth. Sabi ng Numbers 12:3, now the man Moses was very meek. Sipin nyo na, ang Panginoon, I am meek and lowly in heart. Pero ang description kay Moses, the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Sipin mo yun. Siyempre, God knows who are the meek people. Kaya, sa isang iglap, alam ng Panginoon na survey niya na lahat ng tao sa buong mundo na nabubuhay during the time of Moses. Wala nang kasing mapagpakumbaba kaysa kay Moses, above all the men which were upon the face of the earth. Pero the meekest man on the earth were lost control. Ano nangyari? Numbers chapter 20. Tingnan nyo how Moses lost control. Siya na yung magpagpakumbaba, hinuhod, mahirap ma-offend. You cross the line, hindi siya papalag. Pero may hangganan. Natalo pa rin siya nung kanyang pagkatao ng emosyon. Numbers 20 verse 7, and the Lord spake unto Moses, saying, take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes. So, anong sabi ng Panginoon? Instruction niya? Speak. Kausapin mo yung bato. Kayo ay mag-gather together. Pagkatapos, pumunta ka sa isang bato, kausapin mo yung bato. Okay? Alam naman ni Moses na walang imposible sa Diyos.
pag kinausap niya yung bato, may mangyayari. Sabi ng Panginoon Diyos, kausapin. Sige, kakausapin ko. At ano raw mangyayari? It shall give forth His water. Diyan sa bato na yan, may laman tubig. Kausapin mo yung bato para ilabas niya yung tubig niya. And thou shalt bring forth to them water out of the rock. So thou shalt give the congregation and their beasts drink. Bakit ginawa ng Panginoon yun? Bakit sinabihan si Moises? Kasi complain yung mga tao. Dinala mo ba kami rito para mamatay sa uhaw? Sabi niya, ng mga tao, no? Talagang papatayin na si Moises Babatuhin na siya So, Panginoon, anong gagawin ko rito? Patay na ako ng mga tao na ito. Uhaw daw sila. Sige. Punta ka doon sa bato na yon. Kausapin mo. Sabihin mo, labas niya yung tubig niya. Okay. So, yun ang instruction. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. And he said unto them, Hear now, ye rebels! Kayo mga pasaway kayo. Kayo ay mga lumalaban sa kalooban ng Diyos. Must we fetch you water out of this rock? Kami pa ba ang iigib ng tubig para sa inyo? At anong ginawa ni Moises? Dahil siya ay sobrang pikon. Nag-meltdown si Moses. Napuno yung napaka-meek. The meekest man on earth, napuno na dahil sa tubig, issue ng tubig sa Maynilad. Napuno, kakapuno talaga yung Maynilad diyan. And Moses lifted up his hand, and with his rod, he smote the rock twice. Sabi ng Panginoon, ano? Speak. Anong ginawa niya? Smote. Hinataw niya 2 beses. Yun. Oh, Moses, you disappoint God. Diba? Hindi yan ang instruction ng Panginoon. Ba't ginawa mo yan? Sayang naman. Ang ganda-ganda ng record mo, obedient ka. Sayang naman. Ang dami ng miracles ang ginawa ang Panginoon. Through you. Lahat nangyari. Many impossible things. Ang ganda ng record mo, Moses. At ikaw ay meekest man on earth. Bakit hinataw mo? Ang sabi, kausapin mo lang. Nakakahinayang. So, minsan po ay nakakahinayang ang mga Kristiyano na tayo ay maganda ang record. Maganda ang paglilingkod natin. So far, so good. Only to fall down and violate temperance. Nawalan ka ng pasensya, napuno ka, nagkaroon ka ng episode ng galit na galit ka, na naasar ka na talaga, at ginawa mo yung something na hindi karapat-dapat sa isang Kristiyano. Nawa ay hindi mangyari sa kahit sino yan sa atin. Lalo na yung mga leaders. Kaya ipag-pray po natin ang mga leaders ng church. Na wag mawalan ng pasensya, wag wala ng temper. No? Wag mag-init ang ulo. At wag magkaroon ng something, violation na sayang. Ganda na ng takbo ng church. Puno. Tingnan niyo, puno. No? Lahat ng upuan may nakaupo. No? Mag-e-extend na tayo. Yung parking natin, puno na. Kailangan na natin mag-park sa Bermosa. Tapos susunduin kayo ng e-bike.
Diba? Ang dami na. Ito ay paakyat na itang church na to. At lahat ay tuwan-tuwang makinig ng salita ng Diyos. Nawa, wag dumating sa panahon ng church na to na yung meekness ng leaders ay magkaroon ng galit at magkaroon ng pagwawala, no? Meltdown. Tapos, lahat tayo manghihinayang. Sayang. Tapos, yung punong-punong church, naging 3 na lang, 2 na lang. Naglipatan na. No? Yung iba, nag-CCF, Victory. Yung iba, born again na lang kung saan-saan. No? Yung iba, nag-iglesia. Yung iba, bumalik sa Catholic. Dahil, ganun din pala dyan. No? Ganun din pala eh. Sayang. Paniwalang-paniwala pa man din ako na andyan ang truth. Nasisira because nasira yung pagtitimpi. Naabot na yung sukdulan. Nasira ang lahat dahil doon. Kaya po, magkaroon tayo ng diligence in the pursuit of temperance. Anong sabi ng Panginoon? As a consequence, Deuteronomy chapter 3, verse 24 to 26. O Lord God, Thou hast begun to show Thy servant Thy greatness and Thy mighty hand. Nakikiusap ngayon si Moises. Kasi ang sabi ng Panginoon sa verse 12, the Lord spoke unto Moses, because ye believe me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Therefore, ye shall not bring this congregation into the land which I have given. Hindi kayo papasok sa promised land. Mamamatay kayo outside. No? You shall not bring this congregation into the land. Kaya ngayon, sa Deuteronomy 3, nakikiusap, nakikisuyo. Kasi ang dami namang answered prayer ni Moses eh. So baka this time, kahit na may final judgment ng Panginoon, baka sakaling baguhin niya. Ang daming beses na nabago ni Moses eh. No? Sabi ng Panginoon, tumabi ka dyan, Moses! At lahat ng apoy sa aking galit ay uubusin ko na yan, lahat na yan. 1,000,000 na yan. Tapos gagawa ako ng bagong lahi sa iyo. Tabi, tabi! Sabi na Moses, wag, Panginoon. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Pagka inubos mo yan, kinuha mo sila mula sa Egypt, pagkatapos, pagdating dito, para patayin lang sila. Wag, Panginoon, wag. Napigil lang, Panginoon. Ba, hindi sila inubos. 12 tribes pa rin. Sipin mo yun. Ang Panginoon nakikinig kay Moses. That is, of course, maraming theological dynamics yan, but that happened. That is an event. So sa ngayon, sinusubukan ni Moses yung kanyang prayer. Baka sakaling makinig ang Panginoon. Sa Deuteronomy 3:24, O Lord God, Thou hast begun to show Thy servant Thy greatness and Thy mighty hand. For what God is there in heaven and in earth that can do according to Thy works and according to Thy might? I pray Thee. Panginoon, nananalangin ako. Sige na, payagan mo na ako makakross. Sasama na ako sa promised land. Galing kami ng Egypt eh. Sama-sama kami. Sana, pagtawid namin sa promised land, sama rin ako. Sige na, Lord. I pray Thee, let me go over and see the good land that is beyond Jordan, the goodly mountain, and Lebanon. But the Lord was wroth with me. Dahil nakikiusap siya, may sinabi na nga ang Panginoon na hindi Nagalit lalo ang Panginoon. No? Sabi niya, let it suffice thee, speak no more unto me of this matter. Moses,
Sinabi ko na sa iyo, hindi. Wag ka na ulit mag-pray ng ganyang prayer. Ayoko nang marinig mula sa bibig mo na nakikiusap ka uli na baguhin ko yung desisyon ko at makatawid ka ng Jordan. Wag na mag-pray ng ganyan. Okay? Kaya sabi ni Moises, the Lord was angry with me for your sake. Kayo kasi, ginalit nyo ako eh. Tuloy, dito ako mamamatay, kayo lang ang tatawid. Oh, yan ba gusto nyo? The Lord was wroth with me for your sake. Nakita niyo ba yung mga emotion ni Moses? No? Nakita niyo ba yung frustration? Nakita niyo ba yung panghihinayang? Nakita niyo ba yung denial of a favorable decision? Because of a single incident. God told him, speak to the rock. But he did not only speak, he struck 2 times. No? So, sabi nga ng isang verse sa Luke chapter 12:48, unto whom much is given, much is required. Pagka malaki responsibility mo, malaki binigay sa yung kapangyarihan, malaki ang binigay sa yung mga power. Maraming pinakita sa yung Panginoon na wonders. Malaki rin ang pananagutan mo. Na kailangan, in the strictest sense, maliliit na bagay, maliliit na pagkakamali, mananagot ka sa Diyos. May kalalagyan ka. Kaya, sabi nga rin ng James chapter 5 yun eh. Be ye not many masters, knowing you shall receive the greater condemnation. Yan, yung mga nagtuturo dito, no? Brother Jojo, mamaya si Brother El magtuturo. No? Si Brother Michael, si Brother Louie tumatayo dito as the leader. You shall receive the greater condemnation. Kapag kayo tumatayo dito, mas stricto ang Panginoon sa inyo. Hindi ako. Lenient ako eh. Kasi temperance ako eh. Patience ako eh. No? Hindi ako madaling magalit. Pero hindi ibig sabihin, hindi ako nagalit, Panginoon hindi magagalit. Huwag niyo ako sasabihin, Panginoon, ba't mo ako gaganyanin? Payag naman si pastor ah. Hindi porket payag si pastor, payag na rin ng Diyos. Di ba? Hindi porket lenient ako, ang Panginoon lenient na rin. Because ultimately, He is the judge, not me. And He can see your motives. He can see your actuations. Sabi nga ng Psalm 139, thou can see my thoughts afar off. Hindi mo pa naiisip, kapatid, alam na ng Diyos kung ano iisipin mo. Huh? Kaya you cannot hide from God. You cannot. Kaya lahat tayo dito, no? Ayoko naman ng atmosphere of fear. Hindi naman sa nananakot. Kaya lang, magkaroon tayo ng fear of God. Tama lang yun. No? Magkaroon tayo ng fear of God. At hindi yung basta-basta na lang na gagawa tayo ng activities dito na para bagang kaya kong gawin to kasi kahit ano naman pwede sa church. No. We have a God to answer to. And therefore, we have to restrain ourselves. We must be temperate. We must choose our words correctly. We must choose our actions correctly. Pero, kaya hindi natin dinidetail. Meron tayong church manual.
Wala masyadong detail doon. Meron tayong church covenant. Detail, tama na yun. Meron tayong confession of faith. Pero marami pa rin pwedeng mangyari, gawain, na wala naman, di naman nakasulat doon. You are free because the Son has made you free. There is liberty. Only use not your liberty for the occasion of the flesh. Di ba? Karoon tayo restraint. Magkaroon tayo. Si Moses, nakakahinayang. Di ba? Napakaganda na ng record niya. Biglang bagsak. O, anong sabi rito sa verse na binasa natin sa 1 Peter? Add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Ang sabi po rito, wherefore the rather, brethren, sandali. Verse 9. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. And in verse 8, sabi yan, ito pala yung nahanap ko, no? Kapag wala kang temperance, at saka yung mga bagay na binanggit dito sa 5 and 6. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. What is the result of failing in the issue of temperance? Babalik ka sa zero. Naintindihan ba natin yon? Ang dahil mo ng magagandang ginawa para sa church, na-appreciate ka ng langit, pero dahil nawala ka sa hulog, you are barren. Baog. Ano yung baog? Walang anak, walang fruits. Zero. Wipe out. Yung mga ginawa mo, wipe out. You lost your reward because of one episode in your life. Kagaya ni Moses. No? Na meron siyang promised land, hindi niya nakuha. Nag-fail siya ng isang beses, maliit na bagay, pero dahil ang dami-dami ng kilos ng Panginoon sa kanya, nabaliwala lahat yun. Hindi na siya makapasok sa promised land. So tayo mga kapatid, accountable tayo, no? Tandaan natin lagi na ang ating Panginoon ay nanunood sa ating buhay. Hindi lamang siya, wag nating ugaliin na sabihin sa sarili natin, naiintindihan naman ako ng Diyos. Naiintindihan naman ako ng Diyos. Alam naman niya na ako'y makasalanan at laging mali-mali. Wag. Ang gawin natin, pagka nahulog tayo, pagka tayo nag-fail, ang gawin natin, Panginoon, cleanse me, O God. And cleanse me, O God, and know my thoughts. See if there be any wicked way on me. Yun. And lead me the way back. No? Yan ang sabi ni David. No? See if there be any wicked way in me. Pansinin mo ako, Panginoon. Tapos balik mo ako. Yun ang maganda na gawain natin. So that the sad thing will not be repeated sa atin. The sad ending can become a good, turned into good by God. Display of temperance cannot save you, but it is an evidence of the saved. Hindi nakakaligtas yung mapaghinahon, mahinahon, mapagpasensya. Hindi po yan ang sikreto ng kaligtasan. Pero kung ikaw ay ligtas, makakaya mong maging mahinahon. Kung ikaw ay, si Kristo ay nasa iyo, kung ang Holy Spirit ay nasa iyo, yung Holy Spirit na yon,
bibigyan ka ng lakas para maging mahinahon. Tayo po ay tumayo.